Tatanong ko lang po kung ano bang ibig sabihin ng karunungan, biblically speaking or as a general meaning. Sinabing karunungan sa Biblia, wisdom. Wisdom, ano? Iisa lang naman yung wisdom na sinasabi sa Biblia. Isa lang yun. Wisdom of God. Yun lang naman ang sentro ng Biblia. Yung karunungan na yun, nandoon na even before the foundation of the world. Yung karunungan na yon, siya ang nagsusugo ng mga apostol at mga mangaral ng Diyos, yung karunungan. At personifying it, yung karunungan sinasabi si Jesus Christ. Yan. Ngayon po, nabanggit niyo na lahat ng karunungan nasa Biblia. Maaari po bang, para maunawaan ko, pwede po bang ibigay niyo sa akin yung malawakang panig ninyo, yung malawakang katuwiran ninyo Na tungkol sa lahat ng karunungan na nasa Biblia? ganito. Over and above everything else, ang karunungan ng Diyos nasa Biblia. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Ayan. May sinasabi dyan na yung karunungan ang pinakapangulong bagay. Yun na nga yung karunungan ng Diyos. Ngayon, bakit ko sinabi na lahat ng karunungan nasa Biblia? Pati yung karunungang pantao, sa Biblia rin yun eh. Tingnan mo, sabi ni Solomon sa kanyang Ecclesiastes, ganito, 1:16. Ako'y sumangguni sa aking sariling puso na sinasabi ko, narito, nagtamo ako sa akin ng malaking karunungan, ng higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Oo, ang puso ko'y nagtaglay ng malaking kabihasnan sa karunungan at kaalaman. Tuloy. At inihilig ko ang aking puso na makaalam ng karunungan at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan. Aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. Tuloy. Sapagkat sa maraming karunungan at maraming kapanglawan at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. Kita mo? Yung karunungang maraming yung pinagsasaliksik ko, sabi niya, kaalaman, nauwi lang sa wala. Hindi naman karunungan ng Diyos yun. Iba yung karunungan ng Diyos, Ito, karunungan naman panlupa ito. Isinaliksik niya lahat. Kaya mababasa mo sa mga sulat ni Solomon, may botany, may zoology, andito lahat. May metallurgy sa Biblia. Kaya sabi ko, lahat ng karunungan nandito May mga writers na umalam nito Kasi tatapatin ko po kayo. Kasi, di ba po itong ating Biblia is 66 na aklat. Kung di po ako nagkakamali sa nakuha kong aral sa inyo, 71. 71 po ba o kung di ako nagkakamali? Alin yun? Yung aklat ng Biblia po binubuo. Hindi, sa Katoliko, 72. Ibig ko sabihin, meron pa pong ibang aklat Na? na parang hindi pa natipon para... Ibig sabihin, hindi pa natipon lahat. Hindi. Yun namang idinagdag lang ng Katoliko rito, yung mga tinatawag nilang Paralipomenon, yung Macabeo, yung Hudit. Hindi naman aklat ng karunungan yun, kundi aklat ng mga kasaysayan ng digma sa Israel. Digma yun, mga kasaysayan ng mga taong nagdigma sa Israel. At saka po yung pinagmula ng Diyos, it's considered karunungan po. Tsaka meron po kasing karunungan na Diyos lang talaga nakakaalam. Halimbawa, yung karunungan sa salita na ginamit niya para makalakad ang mahal na po na sa tubig o mahati ni Moises yung dagat. Yun po, kaya po parang hindi ko makuha yung pagkasabi niyo lahat ng karunungan nasa Biblia. Hindi, nandito talaga lahat. Andito yung sinasabi mo nahati yung dagat Kung ano ba yung pakarunungang humati sa dagat? Nagpaihip ang Diyos ng isang hangin, malakas na hangin, nahati dagat. And that is true. Kayang hatiin ng hangin ang dagat. Kaya. The forces of wind. Bakit, kamo? Kasi, sinubukan nila ito scientifically, nagawa nila na yung tubig ma-divide through the force of the wind. Yun po makapangyarihang salita na iginawa doon para Alin?
Kasi, Hindi, wala naman sa likod, wala po. walang sinabi ron, kundi, ang sabi ron, nagpahihipan Diyos ng hangin para mahawi yung dagat. ayun. Kasi po, may umaano sa ano, parang gano'n. Eh. Parang magic, gano'n, magic ko Po. Kasi may nakinig po ako, kung ika kay Haring Solo, may kagilas-gilas ika, di lalo na rin kay Soriano. Nagagalit po kasi na pag hindi daw po nyo, Ang gusto mo'y gano'n. Pagka personal na tayong magkakilala, bibigyan kita. Halimbawa, merong asong ulol na humahabol sa'yo, titigil yun. Meron ako ituturo sa'yo, orasyon. Kaya lang sa personal na kakilala ko sinasabi yun. Pag halimbawa, kapatid ka na sa Diyos, matibay na ang pagkakatiwala mo sa katotohanan, hindi ka po pwedeng basta-basta mapahamak sa mga maligno, sa mga mangkukulam, sa kung sino-sinong mga alagad ng kasamaan, may ituturo lang ako sa yung kapiraso lang. Yung hinahanap mo siguro yun. Ayun, naano ako na po kaya. Salamat po. Magkakaintindihan tayo. Kaya lang hindi ito ang tamang panahon. Salamat din sa iyo, kapatid. Biblia ang sasagot.